Ano ang dapat, ano ang nakagagalak, ano ang higit na sapat na dapat tanggapin ng lahat. Diyos, Ama ng liwanag. Tandaan ninyo, ang buhay ng tao ay may katapusan. Subalit ang gagawin ng Ama, kanino man, habang nabubuhay, walang katapusan. Asahan mo siya at siyang magbibigay ng marapat sa buhay mo. Kilalanin mo siya at ituturo ang paraan sa buhay mo. Tanggapin mo siya at aaliwin ka sa kalumbayan mo. Ang kawalan mo ay kapunuan mula sa Kanya. Lamang makipagtotoo ka, bagamat di mo siya nakikita. Subalit nang tanggapin mo ang Espiritu niya, nanahan sa iyo, naging templo, katawan mo. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nekaramanyahanang, nekaramanyahanang, nekaramanyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Walang pinagkaiba. Pag-aralan nyo po sa buhay nyo, no? Kung minsan, halimbawa, gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, hindi nakikita yun ng iba. Subalit ang Diyos, nakikita po yan. Gagamit siya ng paraan. O halimbawa, hindi po ba biyaya at pagpapala yung nananahimik ka lang? Halimbawa, no? Biglang may magsabi sa'yo, sasama kita para malibang ka. Hindi ka naman nalulungkot, lilibangin ka pa. Sino nagsugo nun? Ang Diyos. Tara, bublow out kita. Bukas sa kalooban. Mararamdaman mo yan. Kung hindi, totoo. Ano? O sino ang nagsugo nun? Ang Diyos. Nananahimik ka, wala kang kaalam-alam, biglang tao po. Pinabibigay po ito ni ganon. Yan ang pagkilos ng Diyos. Yung mga hindi nakakadama, bagot na, Diyos ko, kung saan sana ako nakarating, hindi ko na nakita yung aking kailangan. Paano mo makikita? Hawak nung gustong kilalanin mo muna. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung mayroon kayong hindi makita sa buhay ninyo, hanapin nyo yung may hawak sa gustong ipakita sa inyo. Sigurado, kapag nakilala nyo, tiningnan nyo ang magagawa niya, kahit hindi nyo nahilingin, kahit hindi nyo nahanapin, isang araw, sorpresa, binibigay niya. Subukan nyo nang mapatotohanan yung hindi sinungaling ang nagtuturo sa inyo. Subalit kung ayaw mo, di huwag mo. Buhay ba ang Ama? Sumanyong kapayapaan, pagharian kayo mga mahal, subukan mo lamang. Huwag kang mabagot, naglingkod ka, ba't nagkaganyan ka? Naglilingkod ako, bakit ganito pa? Hindi ka totoo sa paglilingkod mo kung puro panunumbat ka. Sapagkat ang totoong naglilingkod, kung ano yung naranasan niya, nagtitiwala siyang kakalagan, palalayain at hindi mawawala ng pag-asa sa Diyos niyang pinaglilingkuran. Buhay ba ang Ama? Kaya araw-araw matibay ang pananalig niya. At habang pinatitibay naman ang pananalig niya, tumatatag ang paglaban niya. At habang nagiging matatag siyang lumaban, lalo niyang nararamdaman ang Diyos niyang sinasambay, totoo at buhay. At habang nararamdaman niyang totoo at buhay, lalo siyang nag-aalam sa pagsusumikap. Mga mahal, subukan nyo nang mapatotohanan hindi sinungaling ang Diyos nyo. Gawin ninyo nang makita nyong hindi siya magkakabula sa salita niya. Tuparin ninyo at pakikita niya, hindi siya madamot tulad ng tao. Buhay na buhay ang Ama, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya lamang kung hanggang saan ang buhay na pahiram sa iyo at naramdaman mo siya, ipapadama din sa iyo. Kung mamamatay ka na, huwag ka na magreklamo. Tanggapin mo ng buong galak ito. Subalit kung nagrereklamo ka pa, hindi totoo sinasabi mong kinilala mo siya, sapagkat wala kang galak sa puso mo. Yan ang patotoo. Kung tinanggap mo siya at oras mo na, hindi ka nadadaing pa. Sasabihin mo, eto, malaya ko nang ibinibigay. Subalit habang hindi pa takda at binibigyan ka pang pagkakataon, lumaban ka. Lumaban ka hanggang makita mo nakatigaw
ka na pala. Buhay bang ama? Sa may inyong kapayapaan, ipararamdam naman niya ng ama mo kung totoo ka na anak niya. Kaya lamang di mo mararamdaman kung hindi ka totoo, sapagkat ang espiritu niya ay malayo sa iyo. So balit kung nasa iyo ang espiritu niya, ipadarama sa iyo. Anak, lumaban ka, hindi patakda. Mabubuhay ka pa. Kaya ako lang ginawa ito para may mapakitang muli ako sa iyo. Kung di ka nagkasakit, paano kita gagamutin? Kung hindi kita gagamutin, paano ka gagaling? Sulong anak, yamang ako'y sumasayo. Gawin mo ang tama tumpak, ako ang sayo ay tutupad. Buhay ba nga mga mahal? Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buklatin ninyo ang banal na aklat. Ito ang inyong makikitang lahat. Sapagkat, anong silbi ng pananampalataya mo kung patay? Anong silbi ng pananalig mo kung hindi ka umaasa? Anong silbi ng pagdulog mo kung wala kang pag-asa? Anong silbi ng hiningi mo kung di mo inaangkin na magaganap sa'yo? Bakit ka pa nagpapakasakit, lumuluhat, umiiyak? Dulog ka ng dulog, dasal ka ng dasal, puro naman hinagpis. Abay, hindi gusto yan ng ama. Palayain mo ang puso mo para makita niya, ika'y mabuting anak niya at ibibigay ang marapat sa iyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, ang tumanggap na aliw, hindi naragdagan ng galit po o tinanakit pagdaramdam na kung ano-anong pumasok na dimla ng isipan. Ang nadimla ng isipan at tumanggap sa ama, nahawit, nagliwanag iyan. Kaya yan ang patotoo. Nasa ama ka na ba? Nasa espiritu ko ba na? Sigurado, ang dilim na isip mo ay hahawiin at magliliwanag. Ang nalilitot na gugulubihanin ay papayapain at ang puso mong talusira, bibigyan ng katapatan. Pagpalain kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Mabuhay ang pag-asa, sumainyo ang Diyos Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman, ang mga tapat, nagsusumakit, nagsusumikap, subalit kay hirap bago maitawid. Sa pagtawid naman, nakita at pinakita ng amang nagtatawid, siya'y tapat, din tulad ng tapat na anak. Buhay ba nga ma? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Alalaumbaga, ganang pagkatao'y di maiuulat ito, ganang katauhay di mahahayag sa inyo, ganang kundi nyo manasilayan, naramdaman nyo naman, tuwir ang patototohanan, makipagtotoo lamang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba? Wala pong tanong. Di ko tinuloy, ha? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May. Teka po muna, hindi pa po ba kayo masaya nun? Ang masaya po ba sa inyo bendisyon? Yung po mga nasa internet, hindi man nabebendisyonan itong pala na ito, masasaya pa sa inyo Buhay po ba ang Diyos? Opo, totoong-totoo, mga minamahal, hangang-hanga ako sa inyo bilang tao. Talagang hangang-hanga ako sa inyo. Totoong-totoo po yan. Sabi nga po nang tumawag sa akin, kagabi, nako, nag-nosebleed. Panginoon, taga-England. Oh, my sister, God bless you. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang alam ko. Sabi, salamat sa Panginoon, kahit English barok. Nakaunawa naman. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, kung iintindihin ko bilang pagkatao at isipin ko ang kawawa at nakakahiya ako dahil di ako nag-aral, hindi po ako maglalakas loob humarap sa inyo. Subalit, sinunod ko ang Diyos ko. Nasabi niya, pagtayo ko, di ako pababayaan ito. At ang sabi niya, buka ko, bibig ko, magluluwal ng salita niya.
At ang sabi niya, tumupad ako ng mabuti, susundin ko ang dapat at susundin niya rin ang dapat sa buhay ko. Kaya naman, masaya ako. Kahit ako'y bobo. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Grade 1 lang ang tinapos ko. Niha-nihoy walang alam ako. Subalit salamat sa ama, ako ay natuto. Ganyan po ang ama. Kaya gusto niyong matuto? Ano ba kung magtawa ang kapwa mo? Kung ang ama mo'y nalulugod naman sa'yo, masaya ang puso mong damang-dama mo siya. Halina kayo mga mahal, kayo ay matuto sa aral niyang binibigay. Kayo'y magliwanag na tuwiran. Batid ninyong walang ama, maliban nga siya. Siya ang ama ng buhay nyo. Kayang bumuhay, kayang pumatay. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay na totoo. Kahit di ka matalino, alamin mo ang marapat, pakikita niyang ganap. Tawanan ka man ng lahat, siya lamang ang malugod, ito'y sapat. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Pero alam niyo po, napakasarap din ang matalino sa lupa. Kaya lang kung hanggang saan ang ibibigay sa iyo ng Diyos, huwag mo naman saklawin kung ayaw niya. Subalit kapag nakita niya ang katapatan mo, at nakita niyang marapat ibigay niya ito, na makabubuti sa kapwa mo, para sa iyo mahirap, sa kanya magaan. Sapagkat siya ang kaparaanan ng lahat, kaya sa kanya mo'y lagak at siyang tutupad sa bawat araw sa iyong buhay. Kaya po, may bukas pa. Narinig niyo po pahayag ni Mami Beth, sa inyo buhay. Huwag mawalan ng pag-asang ganap. Sa tuwina, gawin niyo sama ilaga ang lahat-lahat sa inyong buhay, siyang tutupad. Gawin mo, sa kanya'y gumanap at tupdin mo ang marapat sa kabutihan. Patuloy kang magmithing gumanap. Walang hindi siya mababago, mapapagalang. Kaya't siya ang sa tuwina ay asahan niyo. O tao na mahal ko, magnilay kayo at magbulay, magtanto kayo sa lahat ng sinyo. Kayong lahat ay gagawin niyang ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba bilang tao tayo, parti-partisyon po ang ating ginagampanan, ano? Yung partisyon na yon na huwag lang magkasala ka dapat, ano? May parti ka sa sarili mo, may parti ka sa pamilya mo, parti sa kapwa. Yun po yung parti mo para sa Ama. Kapag ang parti mo sa kapwa mo ay mas malaki, dahil sa Ama yun. Kung kakarampotang sa iyo at masaya ka, maligaya ka, ang Ama nagpapasaya at nagpapaligaya.
Kaya kung gumaganap ka man, misyon pa ring tawag kung ibinigay mo yung karampot na parte sa sarili mo. Sapagkat hindi pwede namang panay kang misyon sa kapwa mo, sa sarili mo, walang-wala na. Hindi naman sinabi ng Ama, ibuhos mo anak sa akin ang lahat. Ang sabi niya, parti-partisyon ang sa akin gagawin. Lamang sa parting binigay ko sa iyo, iwasan mong magkasala ka. Sa bahagi ko sa pamilyang kaparte mo, huwag kalilimutan pa rin ang sa akin at kapwa mo. Upang kanino mang misyon ilagak mo ang sarili mo, nandun pa rin ang sentro mo sa akin, anak ko. Buhay bang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan. Halina pa. Halina pa. Halina pa kayo. Hindi po ganon. Halina po kayo. Sa tamang pananalita rin may tagaturo. Sa maling pagsasalita, may nagliligaw. Saan ka? Sa nagliligaw o magtatama? Tanggapin nyo magtatama ng buhay. Lahat ng mali, itatama. Halina po kayo, tayo na, magsiuwi na. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, pagpalain kayong lubos.